Sa isang tahimik na subdivision sa Cavite, nakatira si May. 7 buwang buntis at mag-isang naninirahan habang nasa abroad ang asawa. Tahimik ang mga gabi, pero nitong mga nakaraang linggo, may kakaiba siyang nararamdaman. May kung anong presensya. Parang laging may nakatingin. Kahit nakalak ang pinto, nakakaramdam siya ng takot. Tuwing 12:00 ng gabi, nagigising siya sa isang tunog. Kaluskos sa bubong. Akala niya pusa. Hanggang sa may isang gabi, bumangon siya para uminom ng tubig. Pagtayo niya, biglang may kumalabog sa kisame. Mabagal, mabigat. Sumilip siya sa taas. Walang ilaw, pero may anino. Isang nilalang na mahaba ang kuko. Nakabend ang katawan. May pakpak na parang paniki. Sa akin na yung bata. Sumigaw si May. Bigla siyang nahimatay. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa. Wala na ang anino. Lahat parang normal. Pero ramdam niyang may nangyari. Dinalaw siya ng nanay niya kinahaponan. Inalagaan siya, pinakain, pinainom ng mainit na sabaw. Pero habang natutulog siya, nagising siyang muli sa kaluskos. Hindi na sa bubong, kundi mula sa silid mismo. Dahan-dahan siyang dumilat. Sa paanan ng kama, nakatayo ang kanyang ina. Pero kalahating katawan na lang ito. Nakadikit sa kisame ang natitirang bahagi ng katawan. At may dugong tumutulo mula sa pusod nito. Anak, sa akin mo na ibigay ang laman mo. Sumigaw si May. May, bakit ikaw? Mula noon, hindi na siya muling nakita sa subdivision. Ang bahay nila ay binibenta na. At isang pamilya ang bumili nito. At mula sa kabilang bahay, may isang matandang nakatingin. Natakot ka ba sa kwento? Comment yes kung oo.